Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jamie Blanche P. Benaventura. Narito ako ngayon upang italakay kung ano nga ba ang ulo ng balita. Ang ulo ng balita ay ang pangunahing pamagat o headline ng isang balita na karaniwang makikita sa itaas ng pahina ng pahayagan o sa unang bahagi ng isang ulat. Layunin nito makahikayat ng atensyon ng mga mambabasa o tagapakinig at ipahiwati agad ang pinakamahalagang pangyayari sa isang balita. Ito ang nagsisibing unang impresyon na nagbibigay ng ideya kung tungkol saan ba ang buong balita, kaya't mahalaga na maging maikli, malinaw at kapansin-pansin. Bukod pa, sa pagbibigay ng buong ulat, ang ulo ng balita ay tumutulong sa pag-uuri o pagkakategorya ng mga balita sa loob ng isang pahayagan, gaya ng sports, politika, ekonomiya man yan, showbiz at iba pa. Karaniwang ito ay sinusulat sa malalaking titik at mas makapal na font upang agad na itong mapansin. Ayan, may mga katangian ng ulo ng balita. Unang-una na rito, yung maikli ngunit malaman. Ang ulo ng balita ay dapat hindi mahaba, ngunit sapat ang impormasyon upang maipabatid agad kung tungkol saan nga ba yung balita. Hindi kinakailangan na maraming salita, basta't malinaw ang mensahe. Halimbawa, ayan, lindol, tumama sa Maynila. Maikli man siya, ngunit alam na agad kung patungkol saan yung isang balita. Pangalawa, ayan, tumpak at tiyak. Ang ulo ng balita ay hindi malabo o maligoy. Dapat itong nagsasaad ng tiyak na impormasyon upang maiwasan ang isang kalituhan. Ang mambabasa ay dapat makakuha agad ng isang eksaktong ideya ng balita mula dun sa pamagat na lamang. Halimbawa nito, ayan, presyo ng bigas tumaas na 5 piso kada kilo. Tiyak at may detalye. Ayan. Pangatlo, ayan, nakatuon sa pinakamahalagang pangyayari. Itinatampok ng ulo ng balita ang pinakamahalagang bahagi ng ulat at ito yung detalye. Ito ang buod ng balita at ang pinaka-importanteng punto. Halimbawa, yan, bagong alituntunin sa klase, ipinatupad na. Maikli man siya, ngunit alam na kung ano nga ba yung pinapahiwatig ng isang balita. At ang pinakahuli, ayan, gumagamit ng matitinding salita upang makahikayat ng isang atensyon. Upang makapagtawag pansin, gumagamit ito ng malalakas o madamdaming salita, halimbawa na ng mga gumimbal, sumiklab, nagpabagsak, para mahikayat yung mga tao na basahin yung kabuuan ng isang balita. Halimbawa, sunog, sunog, lumamon sa 100 bahay. 'Di ba? Dito pa lang malalaman na ng mababasa na, hala, gusto naming malaman kung ano yung nangyari. Ganon yung pinapahiwatig ng isang ulo ng balita. Ayan. Ay, ngayon dadako naman tayo sa isa sa pinakamahalagang tatalakayin natin ngayong araw. Ito yung mga tuntunin ng ulo ng balita. Unang-una na dito yung iwasan ang magkakadikit-dikit na salita o titik. Ito ay paalala na huwag magsulat ng mga salita o pangusap nang walang tamang pagitan o espasyo sa pagitan ng mga salita. Ang ganitong uri ng pagsulat ay mahirap basahin at nagiging sanhi ng kalituhan sa mga mababasa. Halimbawa na lang yan, ayan, hindi natin naiintindihan dahil wala siyang sapat na espasyo at magkakadikit-dikit yung mga salita. Ito yung halimbawa ng mali. Ito naman yung halimbawa ng tama. Ayan, makikita natin na may tamang espasyo na at madaling maintindihan ng mga mababasa. Bagyong Aghon nagdulot ng malawak na baha sa Luzon. Ayan. At susunod, ayan, iwasan gumamit ng salitang may dalawang kahulugan. Ano nga ba yung sinasabi dito? Halimbawa niyan, di pantay nakita, ikinagalit ang grupo. Hindi masyadong naintindihan. Ito yung tinatawag na mali. Pag ito naman yung tama, di pantay na sahod, ikinagalit ang grupo. Dito malalaman ng mambabasa na yung tinutukoy pala nakita ay patungkol sa sahod. Ayan, sa ulo kasi ng balita, kinakailangan na maliwanag at tiyak yung kahulugan na isang salita. Kung gagamit tayo ng mga salitang may dalawa o higit pang kahulugan, maaaring magdulot ito ng kalituhan at maling impresyon sa mga mababasa. Kaya dapat maging malinaw yung kahulugan at kasi kapag hindi naging malinaw, nawawala yung bisa ng pamagat bilang paanyaya sa mga mambabasa na basahin yung kabuoang balita. Ayan. Next. Pangatlo, gumamit ng mga pandiwang tahasan at masigla. Ayan, ang pandiwang tahasan ay nagpapakita ng agarang pagkilos ng simuno at mas nabibigyan ng buhay at enerhiya sa mapagat. Sa halip na gamitin yung mga malalambot o ditiyak na salita, mas mainam na gumamit tayo ng mga masasigla at makapangyarihang pandiwa upang makuha ang interes ng mambabasa. Ito rin yung nagpapakita ng determinadong pangyayari sa halip na malabong mga balita. Halimbawa, ayan, ilo, ayan, ito yung, ayan,
Ilocos nilindol bago binahan ng malakas na ulan. Dito sinasabi na yung Ilocos, nilindol muna siya bago magkaroon ng baha dahil sa malakas na ulan. Ayan. Pang-apat, huwag puputulin ang salita sa dulo ng linya. Halimbawa, ayan, pagsasanay isasagawa sa Baguio. Parang hindi siya masyado maintindihan. Kaya nakalagay dyan, mali. At ito naman yung tama. Pagsasanay isasagawa sa lungsod ng Baguio. Dito malalaman natin yung Baguio na tinutukoy ito ay lungsod o lugar. No? Sa layout kasi ng dyaryo o online news o headline, ang pagputol ng salita sa dulo ng linya ay hindi maganda sa paningin at nagdudulot ng kalituhan sa pagbasa. Dapat ito ay buo sa bawat linya, lalo na kung ang balita ay nakaforma sa column o layout. Ang masinop na pagsasaay sa mga salita ay bahagi ng paggalang sa mga mambabasa. At ang panglima, ayan, iwasan maglagay ng pantukoy, pang-angkop at pang-ukol sa dulo ng linya. Ang mga salitang grammatical tulad ng nang, sa, na, ay, at iba pa ay hindi dapat maputol o mapahiwalay sa simuno o panag-uri. Ang paglalagay kasi ng mga ito sa dulo ng linya ay nag-iiwan ng bitin na ideya at nagmumukhang di kumpleto yung mga mensahe. Dapat ito ay natural, buo ang pagdaloy na isang pamagat. Ayan, makikita din natin na hindi tama yung paglalagay sa isang ulo ng balita. Makikita natin na marami siyang espasyo. Lisa na halal na pangulo ng Science Club. Tama man yung mga salita, ngunit hindi siya tama yung pagkakalagay. Ito yung tama. Ayan, Lisa na halal na pangulo ng Science Club. At pang-anim, ayan, huwag gumamit ng pang-abay na pananggi. Ang pang-abay na pananggi tulad ng hindi, di, wala, at iba pa ay nagbibigay ng negatibong mensahe. Sa halip na sabihin kung ano yung mga hindi nangyari, mas mainam na ipahayag kung ano nga ba yung tunay na nangyari. Bukod sa pagiging positibo, mas direkta at tiyak yung mensahe kung tahasan yung paglalahad. Halimbawa, ayan, lakad ng barangay hindi natuloy. Hindi masyadong nakakuha ng atensyon ng mga mababasa. Ano ba yung dapat? Ganito. Ayan, lakad ng barangay ipinagpaliban. Dito makikita natin na mas formal at mas naiintindihan. Ayan, ano nga ba yung katulad nung kanina, yung hindi natuloy. Ano yung hindi natuloy? Dito, ayan, ipinagpaliban. Ibig sabihin, hindi natuloy pero mas formal kung babasahin. Ayan. Pang-pito, ayan, daglatin lamang ang mga salitang kilala at nakaugalian ng daglatin. Ang mga daglat o abbreviation ay epektibong paraan upang mapaikli yung pamagat, ngunit dapat tandaan natin na gamitin lamang yung mga kilalang daglat na pamilyar sa nakakaraming mambabasa. Kung gagamit tayo ng mga hindi naman kilala, maaari magdulot to ng pagkalito o maling interpretasyon. Ang mga pamantasan niya, ang pamantasan, ahensya ng gobyerno at kilalang mga organisasyon ay karaniwang opisyal na at tanggap na yung mga daglat, no? Halimbawa nito, ayan, ito yung mali. Ateneo de Manila University, kampiyon sa women's volleyball. Ano nga ba yung, tama naman siya, pero ang nakalagay dito, pwede naman natin siyang palitan na mas maikli. Ayan, ADMU or ADMU, kampiyon sa women's volleyball. Ang Ateneo de Manila University kasi, isa siya sa mga kilalang mga universidad dito sa Pilipinas, katulad ng mga De La Salle University, UP University, ayan. Pangwalo, ayan, iwasan ulitin ang mga salita. Ang pag-uulit ng parehong salita sa isang pamagat ay nagpapakita ng kahinaan sa pagsulat at kakulangan sa bokabularyo. Mahalaga na maging concise at direkta ang pamagat, kaya't iwasan yung mga pagkakambal ng mga parehong salita o ideya. Sa halip, gamitin natin na mas maikling paraan upang mahipayag yung parehong kahulugan. Ito yung halimbawa ng mali. VAT or VAT, tatalakayin sa Senado, tatalakayin din sa Kongreso, kung saan nakita natin, inulit ng 2 beses yung salita na tatalakayin. Ano nga ba yung mas tama? Ayan, VAT or VAT, tatalakayin sa Senado at Kongreso. Dito, hindi man gumamit ng tatalakayin ulit, maintindihan natin kung ano nga ba yung pinapahiwatig na isang ulo ng balita. Okay? Ayan, pang-siyam,
gamitin ang pandiwang lantad. Mas epektibo kasi kung ang pamagat ay gumagamit ng pandiwang lantad o tiyak na pandiwa. Iwasan natin yung mga pandiwa na nagpapahiwatig ng posibilidad lamang tulad ng maaaring, inaasahan, posible, maliban lamang kung hindi pa tiyak talaga yung pangyayari. Pero sa pangkalahatan, mas direktang pahayag kasi yung kinakailangan upang direktang kinakailangan sa isang ulo ng balita. Ano nga ba yun? Halimbawa yan, alkade maaaring bumisita sa mga nasalanta. Ayan, di ba gumamit siya ng mga maaari? Ito yung parang dapat mas tuunan natin ng pansin yung dapat natin gamitin na salita. Ano nga ba yun? Ayan, alkalde bumisita sa mga nasalanta. 'Di ba? Dito mas maintindihan agad ng mga mambabasa. At ang pinakahuling tuntunin, ayan, gumamit ng mga pang-uring pamilang kung mahalaga. Ang pagbibigay ng tiyak na bilang ay nagtutulak na atensyon at nagpapalalim sa kabigatan ng balita. Ang pamagat ay nagiging mas matimbang kapag ang alam ng mambabasa kung gaano karami ang sangkot o apektado. Gayunpaman, gamitin lamang ito kung mahalaga ang bawat bilang o diwa ng isang balita. Ayan, halimbawa, mga guro si nanay sa ICT. Tama naman siya, pero mas may itatama pa siya. Ano nga ba yun? Ayan, 85 na guro si nanay sa ICT. Dito nilagay na kung ilang ba yung mga guro na si nanay doon sa ICT. Sana ay naiintindihan nyo. Ngayon, dadako naman tayo sa pagbibilang ng units. Ayan. Sinasabi dito, ang bawat pahayagan daw ay may takdang sukat na column. Ang karaniwang pampaaral lang kasi may pahayagan na sukat na 12 by 18 na tabloid ay nagtataglay ito ng 5 column na ang bawat sukat ay 12 ems o 2 pulgada o dahi. Bawat laki at estilo ng tipo ay may tiyak na bilang para sa espasyong kalalagyan. Sa paggawa kasi ng pahayagan, may nakatakdang sukat ang bawat column kung saan inilalagay yung mga balita. Ang karaniwang pampaaralang pahayagan na may sukat na tabloid na 12 by 18, katulad ng sabi ko kanina, ay nahati sa 5 column at ang bawat column ay may lapad na 12 ems. Makikita natin dito sa larawan na yung pinakahuli, yung talagang mostly ginagamit sa balita. Ito yung sa 12 by 18. Ayan, makikita natin yung sukat. Next. Ayan, paano nga ba ginagawa yung pagbibilang ng mga units? Ayan. Ang bawat karakter kasi o elemento ng isang headline tulad ng titik, bilang, bantas, at espasyo ay binibigyan ng katumbas na unit batay sa laki, anyo, at lapad nito. Narito yung mga pangunahing alituntunin. Unang-una, ayan, maliit na titik. Nakalagay dito, karaniwang sukat daw ay isang unit. Yung mga karaniwang sukat dito ay A, B, C, D, yan. E, pagdating naman sa I, J, L, T, F, ay meron lamang siyang 0.5 na unit. Ito yung mga tinatawag na maninipis sa titik. Ay, meron naman tayo tinatawag na mga malalapad na titik tulad ng M at W. No? At ito naman may katumbas siya na 1.5 para mas maintindihan natin. Meron ditong halimbawa. Ayan. Internet. Ilang nga ba yung lahat ng unit nito? Sa internet, sa letrang I, meron siyang 0.5 na unit. Meron siyang 0.5 na unit dito siya. Makikita natin siya dito sa mga maninipis na titik tulad ng I. Ayan, sa N naman, meron siyang 1 unit and dito siya sa karaniwang sukat. Gayon ang T naman, nandito naman siya sa 0.5, nandun siya sa mga malalapad na titik. At yung IRNE, ayan, nandun siya sa mga karaniwang unit at may katumbas lang siya na isang unit. At ang pinakahuli, yung letter T, ito yung 0.5 na unit at nandito siya sa mga maninipis sa titik tulad ng IJLTF. Sana po ay naintindihan nyo. At ang kabuuan niya ay merong 7.5 na unit. Ang pangalawang halimbawa naman dito ay yung salita ng mundo. Ilan nga ba yung unit niya? Yung M, meron siyang 1.5 na unit. Yung U, meron siyang, ito yung mga karaniwang unit. Yung U, N, D, O, meron siyang isang unit. At ang kabuuan niya ay 5.5. No? Ayan, dadako naman tayo sa susunod. Ayan,
Next naman yung malalaking titik, katulad ng maliit na titik, may pagkakaiba rin 'to sa lapad. May pagkakaiba rin yung lapad ng malalaki at sa maliliit. Karaniwan ng mga malalaking titik ay mas malapad kaya ito ay binibigyan ng 1.5 na unit. Nakalagay dito, karaniwang sukat naman dito ay 1.5. Doon sa maliit na titik meron lang dun, 'di ba, isang unit, pero dito naman meron siyang 1.5. Ayan, ang MW naman ay mas malapad kaya binibigyan siya ng 2 unit kapag malalaking titik siya. Ayan, ang manipis na titik naman tulad ng IJ, binibigyan naman siya ng isang unit. Para mas maintindihan natin, ayan, ang salita ng Manila na nakalmalaking titik. Ang M, may katumbas siya na 2 unit. Ito yung nasa karaniwang, nandito siya sa malalapad na salita ay malalapad na word yan. Meron siyang 2 unit. Ang letter A naman, meron siyang 1.5. Ito yung mga karaniwang sukat. Yung N, ganun din. Nasa karaniwan din siya, kaya meron siyang 1.5. Ang I naman, andun siya sa maninipis na titik, no? Meron siyang 1 unit. Ganun din ang L, nandun din siya sa 1 unit. Pagdating naman sa letter A, ito naman yung karaniwang sukat na merong 1.5 at ang kabuuan niya ay 8.5 unit. Pagdating naman dito, Jack, ayan, Jack, meron siyang 4 na letra. Ang J, ito yung manipis na titik, kaya meron lang siyang 1 unit. Ang A naman, meron siyang 1.5, ganun din ang C na merong 1.5. Ayan yung mga karaniwang sukat. Pagdating naman sa letter K, ito rin yung may 1.5 unit at pasok siya doon sa karaniwang sukat. At ang kabuuan niya ay merong 5.5 na unit. Ayan. Susunod, ayan. Ang pangatlo naman, mga bantas. Yung mga bantas dito ay hindi pare-pareho yung lapad. Halimbawa niyan, ayan. Halimbawa, yung tuldok at kuwit at iba pa ay meron siyang katumbas na 0.5 na unit, habang yung mga malalaking bantas naman tulad ng mga gitling, tandang pananong, yan, at dalawang panipi ay meron lang siyang katumbas na meron lang siyang katumbas na 1 unit. Para mas maintindihan natin, meron ditong halimbawa. Ayan. Ayan, halimbawa dito yung paano gitling bakit. Ang gumamit yung salita dito na gitling. Ilan nga ba yung katumbas ng gitling? Katulad ng sinabi ko kanina, ang gitling ay meron lang siyang 1 unit. Ang tandang pananong naman, ito yung mga malalaking bantas at kaya meron din siyang 1 unit. Okay? Parehas lang yung gitling at pananong na merong 1 unit at ang kabuuan niya ay 2 unit. Okay? Ayan. Sa pang-apat naman, yung espasyo. Yung espasyo naman sa pagitan ng mga salita ay itinuturing na may 1 unit. Ito ay mahalaga dahil yung tamang pagitan ng mga salita ay nakakatulong upang maging malinaw at madaling masahin yung isang ulo ng balita. Kung masyado kasing malapit yung mga salita, nahihirapan yung mga mambabasa na hiwalay yung mga nahihirapan yung mga mambabasa na basahin kung hindi hiwalay-hiwalay yung mga salita. Kung masyadong malayo naman, maaaring masira yung pagkakabuo ng headline o tinatawag na ulo ng balita at nawawala na yung magandang balanse. Kaya mahalaga na yung pagkakaroon ng standardized na sukat para mas sa isang espasyo. Ayan. Meron ditong halimbawa. Ayan. Sa parilalang Bagong Pag-asa, makikita natin na meron lang siyang isang espasyo. Bagong, tapos space or espasyo, pag-asa. Kaya meron lang siyang katumbas na 1 unit. Okay? Ngayon, dadako naman tayo sa pinakahuli, yung 5. Yung pang-5, mga numero. Hindi lahat ng numero ay pareho yung lapad. Ang bilang ng 1 ay manipis, kaya ito ay binibigyan ng 0.5 unit. Habang yung mga numerong 2 naman hanggang 9 plus 9 at 0 ay may malapad kaya binibigyan siya ng 1 unit. Makikita natin dyan, ayan. Bilang 1, meron siya katumbas sa 0.5 na unit, habang yung 2 hanggang 9, pati yung 0, meron siyang katumbas na 1 unit. Ayan, kunwari naman pag 10, eto naman, kunwari ang numero ay 10. Di bali ang 1, meron siyang 0.5 at ang 0, meron siyang 1 unit. Okay? Ayan. Ayan, may mga halimbawa dito na, halimbawa, numero 1 sa 1,000,000. Ang katumbas nito ay 0.5. Ayan, 0.5, habang yung numero 5 naman, may katumbas, numero 5 sa tao, may katumbas din siyang 1 unit.
Okay? Kasi nandun, pasok siya dun sa 2 hanggang 9. Okay? Tapos yung numero 0 naman sa 100, meron siyang 1 unit bawat 0. Sana ay naintindihan natin, no? Ayan, ngayon dadako naman tayo dun sa halimbawa ng isang headline o ulo ng balita. Ayan, may salita mayroon ditong paralel na kaligtasan sa panahon ng sakuna. Bilangin muna natin yung unit ng bawat titik, espasyo at bantas. Makikita natin dito yung mga nakapula. Ayan, sa kaligtasan, yung letter K meron siyang 1.5, yung A meron siyang 1, meron siya, yung L naman meron siyang 0.5, yung I meron din siyang 0.5, yung G meron din siyang 1, meron siyang 1, yung T meron siyang 0.5, yung A meron siyang 1, at yung S naman meron siyang 1, at ang letter N naman ay meron siyang 9 unit. At ang kabuuan nito sa kaligtasan, meron siyang 9 unit. Pagdating naman sa, ang S naman ay may 1 at ang A naman ay may 2. At katumbas nito ay 2 units. Sa panahon naman, ayan, sa P meron siyang 1.5, sa A meron siyang 1, sa N meron siyang 1, sa plus meron siyang 1, sa H, ayan, sa H meron siyang 1, sa O meron siyang 1, at sa N meron din siyang 1, at ang katumbas nun ay 7.5. Ganon din sa nang, sa N meron siyang isang unit at ang G naman nito ay isang unit at ang kabuuan nito ay 2 unit. Sa sakuna naman, ayan, meron siyang, sa S meron siyang 1.5, sa letter A naman, isang unit, sa K naman ay 1.5, sa U meron siyang 1, at sa N naman meron siyang 1 din, at sa A meron din siyang 1, at ang kabuuan nito ay 7 unit. Okay, sana naiintindihan. Ngayon, dadako naman tayo dun sa espasyo ng salita na to. Ayan, ang kabuuan nito ay merong 4 na unit. Meron siyang 4 na unit, no? 4 na unit. Bakit nga ba? Ayan, sa kaligtasan space ayan, meron siyang isa. Sa space panahon, meron din siyang isa. Ayan, 2 na. Panahon, space ng nang, 3 na. At yung panghuli ng hanggang sa sakuna ay meron siyang 4. Kaya ang katumbas niya ay 4 na unit. Ayan. Ayan, sa kabuuan, ayan, i-plus na natin lahat ng unit, no? Sa kaligtasan, meron siyang 9 unit, sa meron siyang 2 unit, sa panahon, meron siyang 7.5 unit, sa nang, meron siyang 2 units, sa sakuna, meron siyang 7 units, sa espasyo, meron siyang 4 unit, no? At ang kabuuan nito ay 35.5 units, no? Meron siyang 35.5 units. Sana ay naintindihan niyo kung paano nga ba yung pagbibilang ng isang ulo ng balita o isang headline. No? Gamit nga yung systematikong pagbibilang ng unit, nalalaman natin kung kakasya ba ang isang headline sa sa takdang lapad ng column o ng pahayagan. Mahalagang hindi lalampas yung espasyo ng layout upang magmukhang malinis, organisado, at professional yung mga disenyo ng pahina. Ayan, sana ay may natutuhan kayo patungkol sa ulo ng balita, at sana magamit nyo rin to sa inyong aralin. Maraming salamat.